What's up guys? Ito na naman po si Kuya Sir at tayo ay magre-react dito sa nakita kong picture, no? Siguro nakita nyo na yan somewhere sa Facebook or sa kahit saang social media platform at ito ay viral na, no? So malamang nakita nyo na to, okay? So ito guys, kung sa mga hindi pa nakakakita, ito po ay reklamo ng isang customer sa North Park, okay? Dahil siya ay umorder doon ng pagkain. Then ito po ang nakalagay. Okay? Sa naka-black na nakaupo, sa 14 kulot ang buhok, kamukha ni Blackjack. Okay? Hindi ko na po babanggitin yung word na yun, pero alam niyo na rin po yun kung anong sabi, anong statement to. Okay, ito po ay hindi magandang statement. Okay? Kung titingnan nyo naman si Kuya, hindi naman po siya kahawig talaga ni siguro may kasi pare silang black person, pero slightly medyo pogi naman po to si Kuya, no? Pogi naman siya. Hindi yan, no disrespect kay Blackjack, no? Pero grabe naman po yung description nung cashier, yung nag-punch nito, kasi ito kita pa yung name niya, ibubulgar na natin para to si Kuya maliwanagan next time, no? Okay, ito ang pangalan niya guys, Ramos Fabijan. Okay? Sa North Park yan. Okay, hindi dahil sa gusto ko siya mapahiya. Gusto ko lang iparating sa kanya. Okay? Huwag niyo ko ibabash doon guys, kasi una pa lang siya excuse me. Siya na yung gumawa nito gumawa ng ganitong klaseng iskandalo. Okay? Kasi hindi tamang statement yan. Okay? Ba't ganyan ka magdi-describe sa isang tao? Dahil sa kanyang kulay or kanyang pananamit or sa itsura, no? Pwede niya naman sabihin naka-black na nakaupo sa 14. Okay? Yun lang, pwede na yun. At saka kadalasan ng mga ganito may numbers naman yan. Okay? Hindi naman yan bakit para pa i-describe mo. Okay? Kasi kung unique naman siya, makikita naman siya agad. Okay, tatanungin number 14, or kung anong number siya. Pag tinawag yan, malalaman naman, no? Kaya dun sa cashier, sa nag-punch nito, sa naglagay nito, ay nakakahiya, sobrang nakakahiya. Kung ito man si Kuya ay foreigner talaga, yung hindi nagtatagalog, hindi niya naiintindihan yung nakalagay na ganyan, nakakahiya talaga, promise. Kasi yung statement niya, parang hindi pa siya sobrang galit eh. Pero kasi hinahanap ko yung original post, wala. Ang nakalagay, itong link na to, pag kinlik ko naman to, sa Shopee naman ako dadalhin. Loko talaga to eh. Pero, yun nga guys, ito, nilagay nila dito yung word na sinasabi ko. Okay, hindi po maganda yan. Okay, sa mga nakakapanood, sa mga nakakita ng post na ito, ay huwag nyo na lang gayahin po yung nag-punch nito. Okay, kasi hindi siya magandang ehemplo sa kung sino-sino, lalo kung mabasa pa ito ng mga bata, mamaya describe yung mga ganyang lahi as ganito, ganyan, di ba? Mahirap yan. Hindi maganda yan. Kasi kilala tayong mga Pilipino sa pagiging hospitable. Okay, yung mga foreigner lagi nating ina-idolize yan, tapos magkakaroon ng ganyang klaseng statement, di ba? Ang pangit naman. So yun lang guys, sana magsilbing aral ito sa inyo na hindi dapat ginagawa to sa kahit sinong tao, mapa-foreigner man o hindi. Okay, kasi tandaan natin may mga Pilipino rin na ganito po ang features. Okay, so sa'yo Kuya Jan, kung nasaan ka man, okay, sana napapanood mo to. Okay, wag mo na itong ulitin kasi sure babalik sa'yo yung mga ginagawa mong ganyan. Although simple statement lang yan, hindi yan maganda. Hindi siya magandang ehemplo. Okay, hindi siya magandang pamarisan, no? Paano kung gayahin pa to ng mga kabataan? At saka take note, nasa social media na tayo. Madali na lang tong kumalat. So
Be careful with your words at sana wag mo nang ulitin talaga kasi nakakahiya sa Pilipino. Hindi tayo ganyan. Okay? Wag mong dungisan ang pagiging Pilipino natin. Okay, yun lang guys. Maraming salamat at kung hindi pa kayo naka-follow dito sa aking account ay paki-follow na po. At ito po yung aking YT channel. Okay? Maraming salamat sa panonood. God bless.